Dumakot na ko. Mga bossing, eto. Mapapaganon ka, oh. Grabe pala yung mga Duterte talaga. No? Oh my God! Paano kung natuloy? Eto ho, oh. Si De Lima pala, mga boss. Kasama doon sa listahan na gustong ipategi ng dating Pangulong Duterte. Base po dito sa New York Times. Sabi ni Ronnie Rojas, Bosita tayo, idol. Sure yan. Opo. Bosita, Gamboa, at si Doc Willie Ong. Wala na pong iba for the meantime. Kaya aralin po namin yung ibang background ng mga senador. Dahil ako, sabi ko, nabudol na ako noong panahon ng 2022 election, no? Sabi ko, magi-straight unity team ako. Tapos magulat ka, yung mga kagaya ni Roque, biglang bumaliktad, biglang puro paninira na lang sa Pangulong ginawa. Sabi ko, ngayon aaralin ko yung mga background nung yung background ng mga senador. Sabi ni Ginger Cat, Doc Willie, nasa slate ba? Yan, ni Mang Kanor. Wala po. Lahat po yan, yung tatlong yan, independiente pong tumatakbo yung tatlo na yan. Anyway, the New York Times, the hit list came to include businessmen who challenged the interest of Mr. Duterte's son, politician whose sphere of influence pressed against Mr. Duterte's, journalists who pointed out Mr. Duterte's public prescience, prescience in who would soon turn up dead. On that day, in 2009, the list also included, ayan, nakapula, Leila De Lima. Grabe. On that day, in 2009, the list also include Leila De Lima. Tapos, the head of the Philippine Commission on Human Rights who had been leading a month-so-long investigation into the rising body count in Davao City. Kapag ka pala talaga, salungat ka doon sa gustong mangyari ng mga Duterte, may kalalagyan ka pala talaga. On the run, a hitman gives one last confession printed as January 6, 2026. Idugtong ko pa ho dito, mga kababayan, etong kay Matobato. Ayan, nakalabas na po ng bansa, no? At mukhang ang tutunguhin po ni Matobato, mga boss, papunta ho ng The Hague, papunta yata ng the Netherlands, no? Para dumagdag suporta doon sa mga reklamo kay dating Pangulong Duterte. Yari na. Biruin mo, unang Lunes ng 2025, no? Lalabas sa mga pahayagan. Matobato, nasa labas na ng Pilipinas. Siguro nung narinig yan, yung balita na yan ni Bato de la Rosa, ni Bungo, ni dating Pangulong Duterte, pati ni BP Sara, nanginig na ho. Sabi dito ni Matobato, I will face what I did. Kasi, mga kababayan, ang sabi nga nila, nung panahon daw ho ng dating Pangulong Duterte, rockstar sila eh. Kumbaga, ang nasa isip nila, tumutulong sila sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-eliminate ng mga sinasabing kalaban ng bayan. Nabudol. Nabudol. Yung pala, kalaban lang ng mga Duterte. Sabi niya dito, I will face what I did. But Duterte, he must be punished by the court and by the God. Grabe, Kapag ka ma-impluwensya kang tao, lahat kaya mong gawin. Hindi, kahit po daan-daang hindi nga lang daan libo-libo, no? Kaya mo ipatumba. Diyos ko po, Lord. Ito pa, sabi dito, the New York Times, for almost 24 years, sabi ni Matobato, ayan na po siya ngayon, no? Lagyan mo lang ng buhok na medyo kulay puti, na medyo gray, tapos may mga white, may mga itim-itim onte. Siya nga talaga. For almost 24 years, I killed for Duterte. 24 years. 24 years.
when we started, ito yung sinasabi ko sa iyo, we were proud that we were neutralizing criminals, drug pushers, magnanakaw, making Davao safe. O, yan po yung pinlanta sa utak nila, mga kababayan. Para po maging safe ang Davao. Naging safe po ba? Hindi naman ho. Di ba? Ganun pa din ho. Ngayon, ilan? Sa pamumuno ni Baste Duterte, 37 yung positibo doon sa nagtatrabaho sa munisipyo. Di ba, Frozen Soul at Ginger Cat at Buboy Perez ay i-confess niya lahat yan sa ICC. No? When we started, we were proud that we were neutralizing criminals, drug pushers, thieves, making Davao safe. Then, it changed. Na iba na daw. But we kept following Superman's order. O, si Superman, kilala nyo na yun kung sino yung si Superman. Di ho ba, mga kababayan? Alam nyo na kung sino si Superman. Siguro, bandang huli, iba na. Kailangan, mapangalagaan na yung negosyo. No? O, yung mga kalaban natin sa negosyo, sabihin nyo, mga drug pusher yan, sabihin nyo kay Matobato, yariin, para luminis lalo ang Davao. Ganun lang ho yun. Mukhang madidiin sila dito. Ano? Mukhang papalapit na. Yung iniiyak ho ng mga DDS na sinasabi, yung sinasabi natin, papalapit na ang ICC. Tapos sasabihin nila sa atin, puro naman kayo ganyan. Wala pa naman. Huwag kayong mag-alala. Dadating at dadating din yan. Ano, ganyan naman din nung panahon ni Kibbs eh. Yung panahon ho ni Buloy, mga bossing, lagi nila tayong sinasabi, nako, puro kayo dadating na at mahuhuli na si Buloy. Wala naman din pala, hindi naman nahuhuli. May tamang oras. Di ba? Which is, eto, palapit na lang palapit sa exciting part, mga kababayan. Sabi ni Ronnie Rojas, tama. Hehe. Sabi ni Deji, akala po siguro ng mga Duterte, poprotektahan sila ni BBM pag kumampi sila sa kanya. Kaso si PBBM pa yung literal na walang kaibigan kapag meron ng ginawang mali, dapat panagutan. O di ho ba? Kaya si Buloy nung tumatakbo at nakita malakas si Pangulong Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya. Tulong siya, ano siya, no? O, bigay nung seminay, o, di ba? Kung ano-anong mga, ano tawag dito? Pa-interview mo si PBBM sa seminay. Ganyan. Akala niya, yun na ang makakapagligtas sa kanya na babakapan siya ng ating Pangulo para hindi matuloy yung mga kaso sa kanya. Wala ho. Walang kaibigan sa ating Pangulo. Mga bossing, pag may sala o pag may reklamo, harapin mo. Okay?